ating pamagat, basura ng pera, baha ng basura. Nakakagimbal na basura ho ang tawag nila. Ang tingin po nila sa pera ninyo, sa pera na galing ho sa buwis na ating ibinabayad, ibinibigay sa gobyerno, basura. Yun po yung termino ng mga security ni Zaldico at tinatanggap naman pag nagde-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang tingin po nila sa pera ninyo na nagmumula sa buwis ninyo, basura. Ang isang maleta, may post-it according to the testimony of the former Marine Sergeant. Ang pangalan po niya ay Sergeant Orly Guteza. Nakakagimbal, pero tatalakayin po natin yan. Sana ho may magkomento kayo at kung ano din po ang inyong reaksyon. Ito maganda ito. Asan na yun? Si Jerilyn Quizon, buwisit sila. Basura sa kanila, mahalaga sa amin. Yun nga po nakakagimbal, nakakagigil, nakakagalit. Ang tawag nila sa perang ninakaw mula sa ating mga Pilipino, basura. Yung pera pong pinagpaparti-partihan nila, marami po sa atin kahit ipanganak muli, hindi man po makakahaplos o makakaamoy ng simoy ng ganung karaming pera. Salamat doon sa dating security, isang retired Marine Corps Intelligence Officer sa ngalan na Sergeant Orly Guteza. Maraming salamat sa iyong matapang, maisog na paninindigan at paglalahad ng katotohanan. Pakita ko lamang po muli sa inyo ito. Sana marami pa ang maantig. Ito po ang papel na ginagampanan ng ating mga kasundaluhan. Yung Armed Forces of the People, yung mga pulis ng Pilipino, yung pulis ng Pilipinas. Hindi po yung Armed Forces of the Plunderers. Hindi po yung pulis ng pangdrobo, hindi po yung pulis ng mga plunderers. At lahat ng uniform personnel, may Coast Guard na binabanggit, may Special Action Force na detail daw. Ito po kayo, yan po ang kahalagahan ninyo sa lipunan. Namnamin po ninyo ang mensaheng ito. Ito po ang ating mga ginagalang na miyembro ng military and other uniformed personnel and service. Sila po ay nagbubuwis ng buhay. Pero wag po kayong magbuwis ng buhay para sa mga ito. Wag ho kayong magpapagamit. Bakit ninyo kinakailangan magbuwis ng buhay para sa mga nabubuhay sa buwis na ninakaw? Pag-isipan po niyo ito. Bakit kinakailangan ninyong i-secure yung mga nagnanakaw at pahirap sa ating mga Pilipino? Tumambad na po sa atin itong napakalaking skandalo sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Trilyong piso, daang bilyong piso na po ang nakawan Why will you let yourself be used by these people who steal the money of the people? That includes your money. Talakayin po natin ito. Sana po yung mga binanggit ni Sergeant Orly Guteza na naging bahagi, naintindihan po namin kayo. Alam naman natin ang anong mantra ng mga sundalo sumunod lamang, obey orders, etc. Pero ang order po na dapat na sinusunod ninyo, only follow, only obey lawful command. Only follow, only obey lawful orders. Yung pagnanakaw po sa kaban ng bansa, at kayo pa ang nag-e-escort, kayo pa nagse-secure, kayo pa ang tagabuhat ng kanilang basura, mag-isip po kayo. Yung basura ho nila, kayamanan na po ng maraming tao, maraming Pilipino, maraming sundalo, maraming pulis, maraming Coast Guard na katulad ninyo. Pero uulitin ko, marami sa ating mga Pilipino, kahit ipanganak muli, hindi po matatamasa yung ganung pera, yung basura ng pera na kanilang pinaghahati-hatian. Ang masaklap, yung mga nagbubuwis ng buhay, para bantayan ang mga nabubuhay sa buwis, dapat po'y magsalita na rin kayo.
yung mga kasamahan. Yung mga kasamahan, sana nung Sergeant Orly, anong pangalan nito? Sergeant Orly Gutesa, na nagmumula po sa Marine Corps Intelligence. Sana ho, isipin din ninyo yung naisip niya. Iniisip ho niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, yung magiging kinabukasan nito. Alam mo ninyo, hindi ninyo kasalanan. Security kayo ng mga taong nagnanakaw sa atin Pero sana ho, ay may panahon pa na manindigan ho kayo sa tama, sa ngalan ng inyong pamilya. Ang sinabi ho niya, almost 90 daw yung security detail nung Saldico. 10 sa Coast Guard, officer-led po ito Hindi po ito yung basta tauhan lang ng Coast Guard. Meron pong opisyal na namumuno dito sa delegasyon ng Coast Guard. 10 Coast Guard, 10 mula sa Special Action Force at 6 sa PSPG o yung Police Security Protection Group. Ito po yung nagbibigay ng VIP security. Hindi po sila VIP Ninanakawan po tayo. Sana lumapit po kayo sa inyong mga superior, magpa-recall na kayo at wag nang magpa-detail. Hindi lang kay Saldico, tumakbo na ho iyan Hindi lang kay Martin Romualdez na itinuturo ni Sergeant Orly Gutesa, dating miyembro ng Marine Corps Intelligence, na naghatid siya mismo, personally, 35 maleta na merong 48 million pesos kada maleta. Ang laking pera po noon. 46 na maleta daw po lahat iyon. Nung ibinaba niya sa bahay ni Saldico, ang ipinahatid kay Martin Romualdez doon sa address, binanggit din niya, 42 McKinley Street, Forbes Park. Naghatid po doon, bukod pa doon sa isang bahay na dati raw pag-aari ni Michael Yang, diyan sa loob ng Forbes Park, at meron din sa Aguado. Yun po yung bahay immediately across, directly across Gate 4 ng Malacanang. Naghatid po sila Yung 46 na maleta, nung inihatid niyang kauna-unahang beses, naging 35 na lang. Yung 46 na maleta at 48 million pesos per maleta, 2.2 billion po iyon. Kaya yung mga nagpo-provide po ng security, ng escort, mga kababayan, tayong lahat naiipit sa traffic. Kung iwas-iwas po tayo nito sa EDSA, ganun-ganun na lang May mga motorcycle escort pa ito. Nagmamadali, kuno, emergency kuno, VIP kuno. Meron palang tangan-tangang pera ng mamamayang Pilipino. Dapat po kayong manindigan, dapat kayong magsalita, dapat kayong magpahayag, dapat tayong magalit. Yung mga nagbubuwis ng buhay, itong pinag-uusapan natin. Nagbubuwis ba kayo ng buhay para protektahan yung nabubuhay sa nakaw na buwis? Ito po ang pag-isipan ninyo. Yung mga nandyan, na nasa aktibong serbisyo pa, pwede naman ho kayong mag-request na i-recall na kayo at wag na kayong magpa-detail. Hindi lang kay Martin Romualdez, hindi lang kay Saldico. Sa lahat po ng alam naman ninyo na sangkot sa pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino, wala pong dangal. Wala pong dangal. Imagine niyo, pinagbubuhat kayo ng basura nila. Ang basura po nila ay kayamanan ng Pilipinas na ninakaw nila. Kung na-implement sana ng tama, baka higit na mabuti ang buhay ng maraming Pilipino. So kay Master Sergeant or Sergeant Orly Gutesa na minsang napabilang sa Marine Corps Intelligence Unit, tanggapin po ninyo ang aking pagkilala at respeto sa inyong tapang at paninindigan. Sana'y dumami pa ang katulad mo. Sana ay makumbinsi mo yung marami sa iyong mga kasamaan, kung hindi man lahat, na lumabas na rin at magpahayag na ito talaga ang gawain ni Saldico at nagde-deliver kayo sa bahay ni Martin Romualdez. Mamaya ho, talakayin din natin. Yung isang matapobreng senador na pagka ang kausap po yung mga driver lang, yung mga driver ho, na nandun sa Senado, kung sitahin yung tono ng boses talagang nambubuli. Pero hindi halos mautal banggitin yung pangalan ng Saldico.
halos hindi mabanggit yung pangalan ng Martin Romualdez. Pero pagka yung mga ordinaryong taong kagaya po natin, meron pong dalawang driver doon eh. Kung labas na po yung ugat dito nagagalaiti ho eh. So makikita natin mata pobre. Double standard ang kanyang hindi naman pag-i-investigate. Huwag rin ho kayong maniwala na ganun katindi o ganun kahenyo si Saldico. Hindi po kaya ni Saldico mag-isa gawin at buuin ang aparato ng korupsyon na nakikita natin ngayon, taglalabasan na matindi yung korupsyon. Hindi kaya ni Saldico mag-isa. Hindi ko pinagtatanggol si Saldi, pero hindi ko rin sinasabing ganun siya kahenyo, na nabuo niya yung aparato ng korupsyon mag-isa. Naglalabasan naman po iyan eh. Tapos makikita din natin, bago ho nagpahayag ng kanyang testimonya yung dating sundalo na naging security ni Saldico, makikita po niyo yung direksyon eh. Ang suddenly, ang under scrutiny, ang under fire, ang under siege, yung Senado. Hindi natin sinasabing inosente sila, hindi rin natin sinasabing guilty sila. Okay yun, naglalabasan. Si dating Senador Bong Revilla, 125 million daw ang hinatid ni Robert Bernardo. Base po ito sa affidavit ni Robert Bernardo, yung dating Yusek. Ito po yung matagal na nating ina-advocate dito sa ating pahina eh. Ipatawag si Robert Bernardo, ipatawag yung Cathy Cabral, ibalik dyan sa investigation si Manny Bonoan, at ipatawag at paupuin yung amin na pangandaman, yung sekretaryo o kalihim ng DBM. Tatalakayin din po natin yan. Imposibleng nangyari lahat ito nang nagawa lang ito ni Saldico at ni Martin Romualdez nang walang partisipasyon ng executive branch. Merong kinalaman dito ang Department of Budget and Management. Dapat yan, kung talagang seryoso si Bongbong Marcos sa kanyang sinasabi, he should fire immediately Secretary Pangandaman. Kahapon ho, dahil sa testimonya at pahayag, notaryadong pahayag nitong Roberto R. Bernardo, mga kababayan ho natin sa Bulacan, taga Bulacan din ho ito, inamin niya. Kaya ho kayo nagpatuloy na nagkakaroon ng alipunga. Nakababad ang inyong mga paa magdamag. Kaya hindi lumalabas ang tubig baha dahil sa mga kapwa ninyo Bulakenyo na ang pangalan ay Robert Bernardo, yung Henry Alcantara, yung Bryce Hernandez. Tingnan ninyo kakapal ng mga mukha ng mga ito. Pero hindi ho nila ito po yung mga butete na sinasabi ni Senador Dante Marcoleta. Maliliit po ito Merong malalaking nababanggit na si Saldico at si Martin Romualdez. Hindi ho nila kayang sila lang. Dapat ipatawag yung sekretaryo o yung kalihim ng Department of Budget and Management. Bakit ho? Ang DBM is the Budget and Resource Management Office ng ating pamahalaan. Budget po ito at yung ating limited financial resources. Ito po ang minamanage nito. Minamanage siya, hindi minamanggel. Ang primary agency that formulates and implements. Importante po yun The DBM is the primary government agency that formulates, nagbubuo, at nag-i-implement, nagpapatupad ng ating national budget to achieve national development plan. Ganyan kahalaga ang papel ng DBM. Kanya hindi totoo na hindi alam ni Amina Pangandaman ang nangyaring korupsyon na umaabot na sa 100 bilyon at trilyong piso. Speaking of trillion pesos, why do you have to know this? Kasi nga ho, ang tawag nila sa perang ninanakaw sa inyo, basura. At ang ibinibigay po sa atin, bukod po sa baha, ay basura. Nakababad kayo yung inyong mga talampakan, yung inyong tuhod, yung inyong bewang, yung inyong balikat, lagpas tao na, lagpas bahay pa. Ganyan ho kalalim yung basura na ibinibigay nila sa atin at yung bahang idinulot sa pagnanakaw sa flood control funds. No? Ngayon ho, nagtanong po tayo sa isang ating kaibigan na nasa financial industry
Ang piso kontra dolyar ay nagsara po kahapon sa 58 pesos and 10 centavos. Kahapon po ito mga kababayan, yung ating mga mahal na negosyante, yung ating mga Filipino migrants at Filipino workers abroad. Ang piso kontra dolyar, ang palitan ay 58 pesos and 10 centavos kahapon. Bagsak po ito. Tapos na po tayo sa level ng 57. 58 pesos and 10 centavos. Kanina bago tayo nag-live, nagtanong po tayo, ang bilihan po is at 58 pesos and 20 centavos. Tumataas pa Ito po ay bago magpananghali. Hindi natin alam ano pang direksyon ito. And there is this one analyst na sinasabi, attributable po yung mabilis na pagbagsak ng piso dahil sa flood control funds corruption scandal na nagaganap po ngayon sa ating bansa. Hindi po ito kaaya-aya sa atin domestically, lalong hindi kaaya-aya sa mga mamumuhunan na foreign investors. Bakit po sila papasok? Nakikita naman nila na trilyong piso pa lang nakawan dito sa Pilipinas at involved ang tinatawag pinagmamayabang nila, yung may hawak daw ng power of the purse. Sino yung power behind the power of the purse? Hindi pwedeng nagawa ito nung Saldico lang. August 15, I believe, of this year, nag-live na po tayo. Binigyan na natin ng fair warning si Saldico na ihuhulog ka na. August 15 po yan. Pwede naman nyo i-check sa aking Facebook page po yan. Nandyan po yan ang ating pong pamagat nun, ihuhulog. Ihuhulog si Saldico as early as August 15. Kanya nga, hinihikayat ko siya nun, kung may pagmamahal ka pang natitira sa bansa, magsalita ka na. Ihuhulog ka rin habang may value pa yung iyong magiging pahayag. Ngayon, meron pa rin, ikaw ang pinakamaraming nalalaman, nakakatiyak tayo riyan. Habang meron pang konting espasyo na ikay lumabas at maging katanggap-tanggap pa ang iyong pahayag, you can do it wherever you are. You were last spotted in Dubai, preparing to board your flight from Dubai, galing ng Singapore, nagpuntang Dubai. Yung Dubai connecting flight papuntang Madrid. At may mga Pilipinong nakapagsabi na nandoon nga raw at naninirahan sa isang napakagarbo at napakamahal na hindi lang yata 5-star hotel ito, 7 stars yata ito Yung Four Seasons or Ritz-Carlton. Either way, doon daw naninirahan ngayon si Congressman Saldico. Si Saldico, nasa Madrid, Spain ngayon. So may nakakita po sa kanya from Singapore, nagtungo ng Dubai. Dubai, lumipat na po papunta diyan sa Spain. No? So, yung Senado, kung hindi po lumabas yung Sergeant Orly Gutesa, parang yung Senado po ang nasa trial Nagsimula po lahat ito diyan sa maanumalyang Bicameral Conference Committee report. Bakit hindi ipatawag? Sinabi may interparliamentary courtesy. Gabayan lang po ninyo, dito po sa ating pahina kasi tapatang usapan. Meron lang po akong babasahing isang komento that really struck me. Talagang ito, tama po siya Wala siyang wala siyang patumpik-tumpik na sinabi. Na kaya nagagalit ang mga Pilipino, lumalabas, nagpapahayag at nagpoprotesta dahil, I will not say sorry for the term, excuse me lang I will not say sorry dahil normal na term naman ito. Ang sabi niya, kaya nagpoprotesta ang mga tao, lumalabas at galit dahil kung kinakantot ka na ng trilyong pisong halaga, ninanakawang kaharap-harapan, ngingiti ka pa ba? Real talk po siya tama po siya Tama po siya Trilyong pisong korupsyon. Katangi-tangi po ito. Trilyong piso korupsyon. Tapos turuan ng turuan. Binanggit yung Bong Revilla, 125 million, dineliver mismo ni Robert Bernardo. Binanggit yung Nancy Binay, nag-deliver ng 37 million pesos, dineliver mismo personal ni Yusek Bernardo, tinanggap ng Carlin Villa
sa isang pamamahay diyan daw sa Quezon City. Suddenly, it is now the Senate that is essentially under investigation. Were it not for the timely coming out of that certain Sergeant Orly Gutesa, Marine retired, na nagsilbing security consultant or security detail or security personnel ni Zaldico. At ipinahayag nga niya, personal siyang naghatid ng 35 maleta na mayroong pera na nagkakahalagang 48 million pesos kada maleta sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez.